Hey guys! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Magandang hapon po sa inyo. At ang mainit po nating update na pag-uusapan para sa hapong ito ay pumapatungkol po kay Attorney Annette Gozon. Ang kanyang komento hinggil po sa Itbulaga tape na kung saan ay magkakaroon nga raw po wari ng problema dahil ang nakakontrata po sa GMA7 ay Itbulaga, hindi po Tape Inc. So, malaking problema ngayon pa nagkataon. Pero ano kaya itong say or sinabi ni Attorney Annette Gozon hinggil po sa usaping ito? So, yun pong ating aalamin sa atin pong update ngayong hapon na ito. Kaya naman, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas nating balita na may kinalaman sa TVJ and Digital Recads. And bago nga po natin simulan ang atin pong balitaan, nais ko po munang batiin ng happy birthday itong si Mama Alan. Happy birthday po sa'yo and more blessings to come. So nitong nakaraan ay nagpa-blessing po siya na kanyang bahay. And we are looking forward for more blessings na matanggap po niya sa kanyang buhay. And yan po ang wish natin para sa kanya. At kitang-kita naman po natin kung gaano siya kamahal ng mga legit Recads. Although yung mga tao ay usap-usapan itong si Mama Alan na traidora mula nung mabalita po na may traidor daw sa TVJ. Kaya naman lalong gumulo at nagkaroon ng gusot sa relationship ng Tape Inc. at ng TVJ. Pero at least malinaw na po sa lahat napakalaki po kaya ng utang na loob ni Mama Alan kay Bossing Vic Soto and Pauline Luna. Nako, kung alam nyo lamang po ka-legit the regards. So ngayon muli happy birthday Mama Alan. So ngayon nga dumako po tayo sa ating balitaan at pag-usapan ang estado ngayon ng Tape Inc. para po sa GMA7. Dahil usap-usapan na ano kaya magiging aksyon ng GMA7 gayong wala na sa Tape Inc. ang titulong Itbulaga. Kasi base daw po sa source ay ang nakakontrata sa GMA7 ay Itbulaga So ano kaya yon? Ano kayang mangyayari? Sasabihin pa rin po kaya nila ka-legit Recads or ngayon po tayo magkakaalaman Ngayon magkakaalaman kung wala silang magawa sa issue ng Itbulaga at ng TVJ dahil sa taping sila may kontrata, hindi po sa TVJ. So, ano yun? Kasi, di ba, nung interview po niya, yun yung sinabi niya. Tapos, eto lumabas na balita, ay Itbulaga daw pala ang kanilang kontrata, hindi po ang Tape Inc. Ngayon na TVJ na pong Itbulaga. So, palalayasin na kaya nila ang Tape Inc. Kasi, dati sabi nila wala silang magawa. Ngayon, may magagawa na po sila. Kasi hindi po Itbulaga ang Tape Inc. Ngayon, kapag pinanigan pa rin nila ang Tape Inc., ayon po sa mga netizen ay malamang ay talagang wala silang pakialam sa TVJ. At nasa Tape Inc. talaga ang kanilang panig. Kasi nung katwiran po nila kaya hindi nila kinakamusta ang TVJ ay dahil wala sila namang magagawa. Kaya hindi sila nakikialam. Pero ngayon na may dahilan na para mangialam po sila dahil hindi naman Itbulaga na ang Tape Inc. Kapag pumanig pa rin ito sa Tape Inc. ay alam na. At talagang nasa panig din sila ng Tape Inc. Hindi po ng TVJ, wala silang pakialam dito. Kaya hindi nakapagtataka kung hindi po nila ito kinamusta. So, ilan lang naman po yan sa mga reaksyon ng taong bayan about po dito. Kasi talagang inaantabayanan po ng mga tao after pong maipanalo ng TVJ ang trademark sa IPO. Inaantabayanan po talaga ng tao ang magiging panig nitong GMA7. Kung ano ang kanilang gagawin ngayon. Kaya ito na po ang kasagutan ka-OG. Hayaan nyo nga basahin ko po sa inyo. I-renew ba ng GMA7 pag nag-iba ang title? Maapektuhan kaya ang kontrata ng Tape Inc. sa GMA7 matapos manalo nila Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa Intellectual Property Office of the Philippines?
Kinansela nga ng IPOPIL ang trademark registration ng Tape Inc. para sa Itbulaga. Papalitan na kaya ang title nila na E80 sa TV5 ng TVJ? Ang E80 magiging EB na ulit? Baka raw kasi magkaroon ng ground na i-terminate ang programa kung mag-iiba na nga ng title nito dahil Itbulaga ang nakalagay sa kanilang kontrata ayon sa isang source. O di ba? Hindi Tape Inc. ang nakakontrata sa GMA7 kundi Itbulaga, napakalinaw. So kung papalitan po nila ito ay malamang po niyan ay mawawala na ang Tape Inc. dito sa GMA7. Kasi Itbulaga po naka-registered sa GMA7 eh. Pwera na lang kung magpabilog po at talagang negosyo-negosyo na lang ang GMA7. Dapat panindigan nila yung sinabi nila na walang magagawa. Kasi ngayon may magagawa na sila kasi hindi na po Itbulaga ang title nitong kabila. Dahil TVJ na may karapatan sa paggamit po ng titulong Itbulaga. Ngayon may karapatan na sila. So ngayon nila sabihin na kung may magagawa lang sana sila. Anyway, sa December 2024 pa ang expiration ng contract ng Tape Inc. sa GMA7. Matagal pa kasi expiration ng contract nila. December 2024 pa. So, saka na lang siguro mag-uusap about renewal. Ano yon? Ibig sabihin, hindi nila kakansilahin kahit hindi na Itbulaga ang maging title nitong Tape Inc. Parang sala po yun sa kontrata. Itbulaga po yung nakakontract sa kanila. Tapos saka na lang ang renewal. Bakit kailangan pang renew? Dapat i-terminate na kung hindi po Itbulaga ang kanilang title. Kasi Itbulaga yung nasa contract, diba? Napakalinaw naman. Samantala sabi dito, syempre may negotiations yan. Nako, pahayag ni Miss Annette Gozon Valdez. May negotiation. So, ibig sabihin, nasa panig pa rin po sila ng Tape Inc. May negotiation. So, kung mag-uusap sila kung ano yung gagawin para magpatuloy po ang Tape Inc. sa kanilang network. Ay nako, talagang nasa panig po ng Tape Inc. May pasabi-sabi pa sila na wala silang magagawa dahil nakakontrata sa Tape Inc. sila may kontrata or sa producer sila may kontrata, hindi naman sa TVJ. Kaya hindi sila nakikialam. So ngayon, pwede na silang makialam. Kasi Itbulaga po. Ang Itbulaga po ay nasa TV5. Itbulaga ang nakarehistro sa kanila. At Itbulaga ang kontrata, ang kasunduan ng GMA7. So, dapat Itbulaga po ang ipaandar ng Tape Inc., diba? Pero paano nga kung matalo ang Tape Inc., mag-iba sila ng title? So, tuloy-tuloy pa rin, may negotiation. And bakit renewal ang kailangan pong pag-usapan? Dapat termination. Anyway, sabi pa dito, syempre may negotiations yan. Pahayag ni Miss Annette Gozon Valdez nang makalunch, chikahan namin siya kamakailan. Anyway, bukas ay may interview kami sa TVJ at doon daw sila magkukwento ng iba pang mga detalye tungkol dito. True ba kaya apila ito ng Tape Inc. sa korte? Mabilis namang nag-trending ang Itbulaga kahapon dahil nga pinag-usapan ang tungkol dito. Maaalalang naglabas ng official statement ang Tape Inc. kaugnay ng reklamong copyright infringement and unfair competition na isinampa nila Tito, Vic, and Joey laban sa Tape at GMA7. Sa ulat, ayon sa statement ng legal counsel ng Tape Inc. na si Attorney Maggie Garduque ay hindi po pwedeng ireklamo ng copyright infringement ang kumpanya dahil ito ay registered owner ng pangalang Itbulaga, gayon din ang design ng logo nito. Pero ayon sa IPOPIL, hindi na patunayan ng Tape na nanggaling sa kanila ang title habang naipaliwanag ng TVJ na utak nila ito. So, yun po yung nilalaman ng buong ulat patungkol po dito ka Legit Tabicans. And kayo ba, anong masasay nyo dito? Ika-cancel na ba, terminate, or hindi na i-renew pa ng GMA7 ang Tape Inc? Or negotiations? Bale sa
depende pa rin kung magkakasundo po sila sa kanilang pag-uusap, sa kanila pong negotiation, collegiate Dabarkads. So, palagay ko rin kasi kung talagang may paninindigan po ang GMA7 na kanilang ite-terminate ang tape in kung sakasakaling hindi na itbulaga sila, agad-agad nila itong masasagot. About din sa renewal, agad-agad nila itong masasagot. Pero siguro, meron pa silang hope, meron silang pag-asa na may pagpapatuloy ang kanilang partnership sa Tape Inc. Kaya ganoon na Collegiate Dabarkads ang kanilang naging sagot na sa sunod na lamang pag-usapan ng renewal and may negotiation pa kasi yan. So, hindi pa talaga final or hindi pa final sa utak nila na i-terminate ang Tape Inc. kahit hindi na itbulaga ang title nila. Pero po pwede rin naman, no, Collegiate Dabarkads, hindi po natin aalisin yung chance na mali po yung source na Itbulaga po or sa Itbulaga may kontrata ang GMA7. Kundi talagang sa Tape Inc. Kasi yun yung sabi ni Attorney Annette Gozon, sa Tape Inc. sila may kontrata noon, hindi po sa TVJ, kaya wala silang magawa. So yun lang naman po yun eh. Pero kayo po ba, anong inyong masisay patungkol dito? So, paki-comment lamang po dyan sa baba mga Collegiate Dabarkads. Samantala, sabi naman po dito sa comment ni Prince Crown, magandarang hapon sa'yo. Minsan talaga ang dignidad nawawala basta pera ang usapan. Ewan ko sa'yo, attorney, kahit mali na pinagpipilitan pa. Kayo ang rumispeto. Kasi, nirespeto naman ng TVJ ang batas sa paggamit muna ng Itbulaga. So, yun na nga minsan talaga nawawala po ang dignidad pag perang usapan. Even in general po talaga, totoo po yan. Mahirap talagang kalaban po ang pera Marami pong nababaliktad po dyan. Samantala, sabi naman dito ni Arnold Sikat, sumilip ako ng ilang minuto sa live ng fake bulagta. Kung pagmasdan niyo mga galaw masaya silang tingnan, pero sa body language nila malungkot ang dating. Hindi rin naman po kasi talaga nila mape-perfect na pekein po yung kanilang nararamdaman. Yun lang po yung masasabi natin dito. So sila po ay nagkukunwaring masaya, pero basang-basa naman po ng mga tao na peke lang yung kanilang pinapakita. Mga artista yan Anyway, sabi pa dito ni Teresita May, tulay ba? Magandarang hapon sa'yo. Deserve kasi masyado. Masyado kasi makapal sila So, yun lang po muna ang update natin sa hapon na ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.